kain po tayo. Okay, nagbabalik tayo sa ating programa sa One-on-One at kanina sabi ko makakapiling natin ating Provincial Director ng PNP, si Colonel Ricardo Dalmacia. Welcome po sa ating programa, Kuya PD. Kuya Sanji, magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng iyong programa at nagpapasalamat ako sa pag-invite mo sa akin dito, Kuya. Kamusta po ang ating kapulisan sa Laguna, sir? Sa ngayon po, high moral sila. Kasi unang-una, yung nakalipas na eleksyon, nasagawa natin ng maayos at walang abi-abiriya. At ngayon po, nasa proseso tayo nung post-election strategies naman natin kung paano natin ayusin yung ating peace and order latag dun sa mga bagong halal na mga local chief executives. Generally peaceful, sir. Yes, opo. Siyempre, compared to other provinces na alam natin, ang Laguna isa sa pinaka-peaceful pagdating po sa mga halal. Ano lang, kumbaga salitaan lang. Oo, yun lang talaga po talaga. At yun ay pinagpapasalamat natin. Sir, paglaban natin sa krimen, sa droga, kamusta po ito? Ngayon po, nasa maayos din pong estado ang ating efforts sa anti-illegal drugs at saka anti-criminality campaign. Sa katunayan po, wala tayong mga sensational cases na kinakaharap. Meron tayong mga pangilan-ilan na na nangyayari mga 8 focus crime, pero po ito ay agad naman po nasosolve ng ating mga local police. Alam mo, mahirap din yung sa sitwasyon ng NPD, nasa transition ka. Imagine, ikaw yung PD na nagkaroon ng transition process ng dalawang gobernador. Ano ang feeling sa'yo noong una ni Governor Ramil nung maupo kang Provincial Director? Ayun po, talagang siyempre, hindi naman po tayo, kumbaga, tinalaga tayo bilang Provincial Director na hindi kagad kumbaga ginusto ng ating gobernador. Pero later on nakita ko yung pagtanggap sa akin ni Gob Ramil at natutuwa po ako dahil una pa pasalamat po talaga ako kay Gob dahil tinanggap po niya ako bilang provincial director nung ako yung nag-assume dito kahit na hindi po ako yung na-recommend niya that time. Pero nagampanan po natin yung tungkulin natin. At ngayon po naman, yung transition ngayon at naipakita po naman natin during election na talagang tayo ay naging fair, wala po tayong bias, political po tayo, non-partisan. At maganda naman po yung resulta. Nakita po natin yung resulta ng ating election ay pumabor naman sa gusto nila. So, ayun po, okay naman po kami ni nag-courtesy kayo kay Governor Sol being the elected provincial governor. Ano po yung sabi niya sa inyo? Nagpapasalamat din po siya sa akin dahil naitawid nga po namin itong eleksyon ng ang kapulisan ay nasa gitna at nasa apolitical talaga kami, non-partisan. And congratulations, siyempre. Siyempre, pagka-handle niyan, pagbabalanse, lahat ay may nakikiusap, lahat ay may ganito, may ganyan. Pero ang bottom line ay yung pagiging peaceful ng ating lalawigan ay nandyan. At yun ay control ng isang provincial director. Alam mo, hindi pwede yung yung parang maningat ka lang, hindi pwedeng kailangan hands-on PD. Yes po. Nakatulong po sa akin kasi matagal po akong na-assign dito sa Laguna. Geographically, at saka yung culture ng tao dito, kabisado natin at alam natin kung paano i-address bawat bayan dito. Kaya kung maniniwala nga po kayo, talagang bawat bayan dito may iba't ibang kultura. Hindi mo pwedeng i-address mo ang katulad sa Binyang, ang katulad sa Santa Cruz. Kailangan may ibang strategy ka. At kung hindi ka bihasa dito, hindi mo magagaid yung chief of police kung anong gagawin niya. Kaya importante na taga rito ang ating PD rin ay dating hepe ng Los Baños Kaya geographically alam mo yung sinasabi nga, yung doon sa mga taga 3rd and 4th district, alam mo yung mga krimen dyan, yung nag-away lang dahil sa chismisan. Ibang krimen naman dito sa 1st and 2nd district. Kaya tama din yung sinasabi ni PD, ibang approach yun, hindi pwedeng ganon. Na pwede lang mag-compromise, ay ibang usapan yun.
Sir, pagdating po sa paglaban natin sa illegal na droga, yan ang isa sa tinututukan ng ating pamahalaan at ng ating national government. Kamusta po ang paglaban natin dito? Isa lang ang lagi ko sinasabi sa mga pulis natin. Galingan nyo ang pagtatrabaho. Ayoko ng shortcut. Ayaw natin na may masasayang na buhay. Ayaw po natin na for the sake of accomplishment, igagawa tayo ng accomplishment. For the sake of accomplishment, igagawa tayo ng kwento para lang magkaroon tayo ng tara sa numero na kapag-accomplish tayo. Ayoko po yun. Umasa po kayo na ang ating kapulisan sa Laguna ay magtatrabaho ng tama at wala po shortcut. Ngayon po, nakatutok po kami dyan dahil ayun po ay atas sa atin ng bagong GPNP na talagang tutukan ng drugs. Alam naman po natin na ang illegal drugs, ayan ang root causes ng iba't ibang crime na naranasan natin. Kaya po ang ating kapulisan talagang nakapokus dyan. Yung ating sir, yung mga na-apprehend natin, ganun pa rin ang procedure, mga nahuhuli natin sa illegal na droga. Opo, ay pa rin po. At medyo may mga pagbabago po ngayon, mga nilabas na bagong mga direktiba ang ating Department of Justice, especially sa paggandak ng mga planned operations. Meron na tayong tinatawag na Department Circular na 20, yung before maggandak ka ng isang planned operation, illegal drugs man yan, search warrant man yan, kailangan magkaroon kayo ng meeting muna ng mga piskalya para masigurado ninyo yung airtight yung kasong ipapile ninyo at hindi, kumbaga, hindi house-show, hindi shortcut. Hindi for documentation lang. Opo. Tama yung sinabi mo, PD, kanina, for the sake of accomplishment. Hindi pala ganun ang gusto ni PD. May totoo. Dapat yung talagang nahuli, yung talagang dapat na talagang yung mismo suspect, talagang yun ang may kagawan. Hindi yung para lang, ay, ito na, pwede na to. Yeah. Para lang maging, mamaterialize yung kaso. Okay, PD yung itong huli, nagpunta tayo ng San Pablo. Naalala mo yung mga non-government organization, nagsasama-sama sila. Anong masasabi mo sa kanila? Tuwan-tuwa po ako doon. Kaya nung dumating sa table ko yung invitation na yon, kahit na family day, may lakad yung pamilya, sabi ko, excuse muna, pupuntahan ko tong mga taon to kasi naalala ko, nung junior officer pa lang ako, nung mga chief of police ako ng mga bayan, wala pong ibang sandigan na pamparami ng police ko, kundi itong mga NGOs na to. Laki po ng tulong nila sa akin, kaya nung nakita ko po sila, na sila pa rin yun nandun, same persons, same organizations, tuwang-tuwa po talaga ako. Iba yung pakiramdam na nakikita ko hanggang ngayon, patuloy na tumutulong ang ating mga NGOs sa kapulisan, sa pagpanatili ng kapayapaan at katahimikan sa mga bayan. Sir, yung ating mga force multiplier. Opo, talaga, totoo. At tama din ho, salamat po sa mga non-government organization dahil nandun sila para umasiste, particular sa peace and order ng ating lalawigan. Ilan ba ang pulis natin sa Laguna, sir? Nasa 2,000 mahigit po tayo. Nasa so, ang ratio natin din ngayon is 1,611 for everyone policeman. Imagine, ganun ang binabantayan ng ating kapulisan. Pero in spite of that, ay ating po ang lalawigan ay nasa peaceful situation palagi. Hindi natutuwa po kami dito sa Laguna. Kahit po nagdadaan po yung mga eleksyon, magkakaroon po ng mga usapin sa barangay o barangay election, hindi po siya ganoon kalaking problema. Sa poll, naupo rin tayong piyago ng probinsya for 25 years, hindi, wala akong nabalita. May mga ilang kaso pero manaka-naka lang, manaka-naka. Okay, sir, si Chief PNP, may naging directive yung 3 minutes dapat na kapag nag-dial ka sa 911, nandiyan agad ang kapulisan. Kamusta po ito sa Laguna? Yan po ay talaga yung pinatutupad namin. Ngayon nga po, nakaschedule ako ng another simulation exercise dito sa ating mga syudad. Regular ko pong ginagawa yan to ensure na talagang ang direktiba ng ating butihing GPNP na si General Nick Torre matutupad namin dito sa probinsya ng Laguna. Ang paggamit po ng radyo talagang number 1 po ngayon. Kalimutan mo na ang cellphone mo, wag mo lang kakalimutan ng radyo. At na-appreciate po talaga namin ngayon yung radyo na yan dahil talagang mabilis nakakatalima ang ating police. Bagaman may mga konting hindrances gaya ng traffic at kakulangan sa tauhan. Pero namimit po namin yung 3 minutes. Noong una hindi namin akalain namimit namin. Pero kaya po pala.
Kaya dapat yung mga motorsiklo siguro, oy kayo yung mga company diyan na gusto mag-donate. Totoo, sige, baka meron po. Baka naman. Sasabihin ko sa aming mga boss, baka may mga motorsiklo para magamit ng mga motor cups, lalo na yung mga syudad na ang pag-response syempre, hindi naman kung mobile ang gagamitin, sir, minsan sa sobrang traffic din Opo. naantala. Pero ganun pa man, ako yung 3 minutes, masyado pa nga maiksi eh. Sabi ko, ba't hindi kaya ginawa ni Chief PNP ng mga 5 minutes man lang or 7 minutes, ano? Mas maganda po yun para talagang kung you aim for the stars, at least you fall down to the moon. Ganun po yung ibig sabihin ni Chief dun eh. I-aim mo yung 3 minutes, at least kung bababa ka man, hindi ka lalampas ng 5 minutes, mabilis pa rin. Sir, like na kwentuhan na lang. Kamusta yung pagbisita niyo sa mga police station natin? Kamusta yung ating mga kapulisan sa ngayon? Ngayon po, patuloy pa rin yung pagbisita natin. So, chinecheck natin yung ating mga kapulisan. Unang-una, chinecheck natin yung mga moral ng mga tao. Ang mga moral ng tao natin ay depende sa leader yan eh. Kung ano yung kinukumpas ng ating sa probinsya, gaya ko, kung ano po yung kinukumpas ko, ganun po yung kinukumpas din dapat ng ating mga chief of police. Sa ngayon po, ang direktiba ko sa kanila, pangalagaan ang moral ng ating kapulisan. Unang-una, tignan kung talaga sila ba'y nakakapagpahinga pa ng maayos, na titignan pa ba nila yung kanilang mga sariling mga pamilya, at tigit sa lahat, tignan kung sila ba ay mga baon na ba sa mga utang. Alam niyo po, kami po mga pulis ay, although may mga pinagdadaanan din po kami mga individual na mga suliranin, pero kailangan po maging matatag po kami para maging maayos po ang paglilingkod namin. Ayun po yung aming tinitignan ngayon. So far naman po, maayos po, nasa state po na maayos ang ating morality. At patuloy po yung reward system natin sa binibigay natin sa ating mga kapulisan kapag sila ay nakakagawa ng maganda, kabayanihan o mga magandang accomplishment. At meron din po tayong disciplinary actions na ginagawa naman sa mga, alam niyo naman, may mga iring na mga policemen na nandyan. So, ganun po tayo. Higpit luwag, pero all in all po, nakapokus tayo sa moral nila. Ang galing, ano? Ayun ang importante eh, na kapag nararamdaman ng pinuno, yung bulsa ng mga kasama natin, mga kabaro natin, uy, akala nyo lang ganito, pero yung mga police, loan dito, loan din doon. Taga-London po. Taga-London din po. At syempre, nagpapakabuti po mga tao yan. Alam mo, maganda na rin ang sweldo ng police ngayon eh. Di ba, Opo, sir? totoo po. Alam mo, nagre-range na nga yung PO1 ng mga parang 30,000. Oo, malaki na po. May medyo malaki na. Hindi nung panahon yun, magkano yung PO1? Hindi, tinyenti po ako eh. Nagsimula ako 14. So, si Sir ay mga ilang taon na kayo sa serbisyo, Sir? 26, going 27 na po. Congratulations sa inyong mga accomplishments sa ating pambansa. Alam mo, PNP, hindi dahil nasa Laguna PNP, siya ay Laguna PNP lang. Siya ay PNP, ibig sabihin Philippine National Police. Hindi lang pang Laguna, hindi lang pang Calabarzon, pang kalahatan na police si Sir at ang mga kapulisan natin. Kaya wag kayong sabihin, hindi, Police Kalambayan. Ay, hindi. PNP, Philippine National Police. Sir, ano po mensahe niyo sa ating mga kababayan? Sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga kabataan, gusto kong bigyan ng patungkol yung mga kabataan. Kayo po ay laging, kagaya nga po ng sinabi ng ating pambansang bayani na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sa ating mga kabataan, especially dito sa probinsya ng Laguna, magsikap po tayo mag-aral, maging masunurin sa mga magulang natin, at sumunod sa batas. Alam niyo po, ang success natin hindi dapat natin iasa kumbaga sa swerte. Ginagawa po yan. Tinatahak po yan. At meron po yung kaakibat na mga sakripisyo. Ako po ay nanggaling rin po sa hirap. At sana yung naging buhay ko ngayon, kung yung mga nakakilala sa akin, masalamin ninyo at maging inspirasyon nyo, kumbaga. Sa atin po ng mga kababayan, umasa po kayo ng kapulisan ng Laguna ay patuloy na maglilingkod ng tama at may integridad. At kami po ay inyong pulis. At gaya po ng sinabi ng ating GPNP na
kami po ay isang tawag na lang sa telepono at darating kami sa loob ng 3 minuto. Maraming salamat po. Salamat po at siyempre nagpapasalamat din po kami on behalf of Governor Ramil, kami po sa administrasyon ng Hernandez. Ako po bilang PIO ng probinsya ay nagpapasalamat sa ating provincial director sa kanyang matapat at mahusay na paglilingkod sa ating mga kababayan. Importante po yung kanyang approach na nakakausap, na natatapik, alam mo, nakakamaya ng ating hepe o pinuno ng ating kapulisan at nagsisilbing inspirasyon. At alam niyo ba si PD nagtinda pa ito sa kampo, no? Nagbibisikleta pa ito. Pedicab. Ganun ang buhay ng ating provincial director. Kaya alam niya ang walks of life ng lahat dito sa atin sa lalawigan ng Laguna kasi taga rito po siya sa atin sa lalawigan ng Laguna at isang karangalan na siya nandito naglilingkod sa bayan po na ating pambansang bayani, si Gato Jose Rizal. Sa lahat po na nakasama ko sa ating mga panauhin kanina, kay Ma'am Tetel, ang hepe po ng nutrisyon, maraming salamat at patuloy po natin pangalagaan ang ating nutrisyon sa ating lalawigan. Ako po ang inyong lingkod, si Chris Sanji. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Pangmay Kapal. Sa ating mga kababayan, pagpalain po tayo ng Pangmay Kapal.